Pero, Mocha, speaking of yung mga nahuli, no, about 260, uh, meron tayong mga nakuha na 12, 11 years old, no? Ito'y tangan-tangan na ng DSWD. At meron ding sinampahan ng kasong 15 to 17 years old sa piskalya. Kasi yung mga 18 anyos pataas, na-inquest na. In-inquest din yung 15 to 17. Yung mga magulang, 4 days na walang tulog. Ando doon sa labas ng MPD. Tayo naman, hayaan ko ang husgado o piskalya o judicial system run its natural course. But as an update sa ating mga kababayan, nagpasya po ang city prosecutor at ipina-implement yung pinatitingnan yung RA 9344 yata yun, saka amended by RA 10630 if I'm not mistaken, o yung Juvenile Delinquency Act and so on and so forth. So ibinigay sa atin yung poder ng pagdidesisyon kung anong dapat gawin sa 55 na bata, minor de edad. Kahapon, meron ba kayong picture yung kahapon natin? Ayan yung mga magulang. Pinausap ko, halos kalahati are not from Manila. Iba't ibang lugar yan, Mocha. Every may itsura ng mga magulang, nag-aalala. 4 na araw nang walang tulog. Kasama natin ang ating Commission on Human Rights. Ayan. Si Ma'am Maria Victoria Diaz, no? Kinausap ko yung mga magulang. Sabi ko sa kanila, hirap maging magulang talaga. Mga bata, gustong-gustong kumokopya ng kultura sa ibang nasyon o ibang bansa na namamali naman ng landas. Nag-usap kami ni Director J. De La Puente. Sabi ko, sundin natin yung pinag-uutos o pasya ng city prosecutor o ng prosecutor pag community service natin ito. Kaya kahapon, kinausap ko yung mga magulang. They have to report until they fulfill their community service. Pero kagabi, nakuha na nila yung kanilang mga pinairal pa rin natin yung pagiging magulang. Bagamat talagang sinunod natin yung pasya ng prosecutor, pero meron akong discretion na ikulong sila sa Marikina and so on and so forth. Pero meron din mga option na sila ay pag-community service natin. At tingin ko yun din ang hinihingi ng mga tagalungsod ng Maynila. Nakalaya na sila. Pero alam mo bilang, ikaw ba may anak ka na mo ka? 2 po. Ako. 4 ang paa. Aso. Po, aso. Na, Wala po. ako, 5. Siyempre, magulang din ako. Minsan. Mga bata talaga, nagkakamali. Pero mabigat na pagkakamali kasi yung ginawa ng iba. Yung iba naman, barka-barkada lang. Tingnan ninyo ulitin ko Ito sinabi sa akin ng magulang ko, sasabihin ko rin sa inyo, mga kabataan. Ang magulang, kapatid at kaanak, hindi ka makakapamili sa mundong iba. Ulitin ko hindi ka makakapamili ng magulang. Pero pwede kang mamili ng kaibigan o kakaibigan. Okay, kung ganyan lang naman ang pagiging geng-geng, pagiging barka-barkadahan, lumayo na kayo. Kasi ang alam ko ngayong mga geng-geng ngayon, pinapakita nila yung talent nila, artistic skills nila. Kapag nanonood niya akong flip top, tawan-tawa ako. Sabi ko, ang tatalino nitong mga bata. Kaya ako nanonood minsan. Tapos, bigay hilig naman ako. Steady lang kayo sa Geddy, 2 joints lang tayo. It's simply because you wanted to relate and elevate yung status nila. Ito ganito lang yung expression nila
pero mabubuting bata to. Pero no September 21, yung mga geng-geng din ang sumira ng kanilang reputasyon sa komunidad na hindi pa pala tayo nakaalpas sa mga gang-gang nung araw. Alam mo, may nag-ano pa dyan, may nag-riot. Nahanap namin yung video. Nagpangita yung dalawang gang. Doon din nag-showdown. Naano natin, nire-review pa natin yung mga ano. So, to cut the long story short, I hope we've learned our lesson well. Sa mga magulang, lalo na 12 anyos, pakitin mo sa stoplight, 13 anyos. Bantayan ninyo yung mga. Alam ko makukulit yung mga bata misa. Pero kaya tinawag natin bata, tayo mga matatanda, ay patuloy at huwag mapapagod at magsawa na paalalahanan ng mga bata. Ako, hindi ako nagkulang ng paalala dito, di ba, sa Your Miss Hour. Ilang beses, hanggang nung Biyernes, nagpapaalala pa tayo, di ba? Naganda pa nga po kayo ng mga ambulansya. Para sa kanila. Kompleto nga Kung may assistance mahilo, doktor, nurses, tubig, and so on. Wala akong tulog nung 48 hours yun. Kita ko nga pareho pa rin yung damit niyo, boss. Nahalata ba? Oo. Walang tulog talaga. Gusto ko natin kasi lahat ligtas. At the same time, may labas ng taong bayan yung galit nila. Kaya doon sa mga influencer, ako, mag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Kasi, dahil nga kayo influencer, marami kayo na-influensyahan. Ano bang gusto ninyo? Makilala kayo na nag-influensya kayo para may mamatay na bata? Makilala kayo na nagkaka-influensya kayo para pumutok ang ulo ng pulis? O makilala kayo mag-influensya para kayo maging inspirasyon? Your choice. Kaya sana mga magulang, natuto tayo sa leksyon na ito. Sa mga bata, natuto kayo sa leksyon na ito. At lahat tayo natuto sa leksyon na ito. Ngayon, kung ano man ang nangyayari sa ating bansa, ayan natin ang Senado. Nag-iimbestiga Senado. Ngayon, meron din ICI. ICI ba yung tawag ito? Nag-iimbestiga. Ayan natin gampanan nila ang tungkulin nila. Tingin ko naman may mangyayari doon. We must continue to believe that there is hope for our country. Yun lang. Ayun. 10 million. 10.2. So, yung ginastos po nating 10 million ay Lanus. galing po sa pamahalang lungsod ng Maynila. At saka private. At tumulong din po sila. Tumulong naman. Naawa ko sa MMD, hindi tayo makabili tuloy ng stoplight basta-basta. Kasi hindi naman siya nabibili sa Mercury Drug o hardware. Oo nga. Tagal-tagal yun. Kaya ano naman tayo? Waiting na naman. Tabig-tabig. Anyway, that's water under the bridge. Basta nakaraos tayo, masama ang nangyari, we move on with our lives. And lesson learned. Kaya mga magulang, bantayan po ninyo ang inyong mga anak at nananawagan po tayo sa mga influencers na maging good influence po. Yun, ikaw katulad mo, nakikita kita eh. Nasasabi mo yung gusto mong sabihin laban sa mga politiko at sa gobyerno. Ibig sabihin, napapractice mo yung constitutional rights mo without harming. Without harming others. Hindi ka naman nanununog. Ay, hindi po. Hindi ka naman ang babato ng hotel. Hindi naman. Kotse na may kotse. Hindi rin po. Pero gusto kong mambato ng buhaya, pero hindi pa rin po. Pero hindi ka napipigilan na gampanan or to express yourself. To express yourself. Your opinion. Exactly. Kaya kami ni Mocha, minsan hindi kami may pagkakaunawaan. But we respect each other. Correct. Because that's how you do it, mga bata. Hindi ibig sabihin, magbasagan ng mukha. Ito, hindi ko ka-type. Hindi kami pwede. Hindi ganon. Walang ganon. May dialogo. Hindi mo kailangang saktan yung tao. Kasi may karapatan din ng tao pagtanggol ng kanyang sarili. Yes. Ganon din ng pulis. May karapatan din ng tao na ipagtanggol ng kanyang naipundar. Diba? Right to property, property, and liberty. Yun. Garantisado. Baka lang nakakaligtan ng mga bata. Siyempre.
Madami kasing energy eh. Oo, Oo. 2 joints, 2 joints. Oo, ngayon, 2 joints. Buti pa si, Bugoy na Koy-Koy, 2 joints. Steady lang kami sa Gedli. Easy lang, oh. Katulad ng magandang example yun. Dati, pag sinabi mo 2 joints, negative yun. Ngayon, 2 joints, parang it's a colloquial thing na way of life without harming others. Expression of yourself without harming others. See? Na-elevate ko na eh. Okay na eh. Tinatanggap na tayo ng tao kahit nga matanda. Nay, 2 joints tayo dyan. 2 joints din yung matanda. Ibig sabihin, ano na siya, part ng street culture in a positive way. Sinasayang nyo eh. Kayo rin naman ang nagpakita sa tao. Ay, hindi pa ready itong mga batang to mag-evolve. O dahil yan, si Supaply ba yan? Nakita na ba yun? Nakita na ba yun? Nagparamdam na ba? Hindi pa nagpaparamdam. Ano? Pero may mga nagtatanggol po sa kanya. Yun na nga. Ano ipagtatanggol mo sa isang bagay na nagikaya ng kaguluhan? Paano mo ipagtatanggol yun? Ngayon, paano natin may paliliwanag na hindi niya ginawa yun? Kung siya mismo nagtatago. Oo. Paano mo ipagtatanggol yun? Correct. Tama. Sige nga. Ako, wala. Opinion niya yan, ha? Kanya-kanya tayong opinion. Harapin niya. May kaso eh. Nandoon siya. Nung kasagsagan nung maga, di ba? May nagrarap pa sila. Okay pa, nag-express eh. Okay pa. Kaso, purging. Alam niyo ba ibig sabihin ng word ng purging? Sa Tagalog? Magpatayan, di ba? May pelikula yan, di ba? Yes. Parang wala ka nang pakialam kung sino. Kahit Parang sino. survival mo na lang. Patayin kita pag nakita ka sa kalsada. Yun ang ibig sabihin ng purging. Oo. Alam niyo ba yung word na purging? Yung mga nagtatanggol kay Supaply. Sige. Okay yan. Baka nyangga kayo eh. Baka close kayo. Okay naman yan. Pero sigurado ba kayo sa pinagtatanggol nyo pagdating ng araw na kapag kayo na-indulto, nasa tabi ninyo? Sigurado ba kayo na positive yung word na purging na hinihikayat niya sa inyo? Ibig sabihin, patayin nyo na kahit sino makita nyo sa kalsada. Yun ang purging. Matira matibay. Survival. Ako yung pelikula, The Purge. Yun po ang ibig sabihin ng purging. Meron pa isa, ito, hinahanap na rin to. Sunugin natin yung City Hall, sunugin natin ang Malacanang. What? Sino magbabayad nun pagkakalaunan? Yung taxpayer. Yan. Ayan, pagtanggol nyo po yan. Baka naman kayo tama, ako'y mali. Ako, katulad kanina, nagkamali ako, tinama ako sarili ko. Ngayon, gusto kong itama ang sarili ko, baka mali ako. Sa mga bata't magulang na nanonood, tama bang hikayatin ng isang tao na ang kanyang mga nai-impluwensya ang kabataan na sabihin niya, purging na tayo, purge, let's purge. Tama ba yun? Maganda bang impluwensya yun? Patahin natin ang isa't isa, purging. Dahil sa galit natin sa ginagawa ng gobyerno. Yung ba'y tama? O yung pagtama, mali ako. Kasi sa tingin ko, ang purging, at sinabi ng influencer, mali yun. Hinihikayat mong gumawa ng masama ang mga nasasakupan mo at to the point na patayin, guluhin, sirain ang kabuhayan at buhay ng ordinaryong tao o sino mang sa tingin mo deserve mamatay. Kung ako po'y mali, mas gugustuhin ko ng mali ako sa pagkakaintindi kong masama ang salita at pagkumbinsi sa kabataan na pumatay, sumira ng property, mamerwisyo ng kapwa. Yun ang paniwala ko. Hayaan ko ang netizen ngayon ang mag-usap-usap. Kahit ipagtanggol nyo yan, kayong bahala, nasa sa inyo yan. Di ba? Yorme, meron lang kasi nagsa-circulate sa social media. Baka maganda rin i-clarify dito, na nagbarilan daw. May naganap na barilan. Sa marami mga sali-salita. Meron pa yung 30 namatay. Oo.
unang-una mukhang hirap itago ng 30 na Oo, patay. kaya nga po eh. Ang daming punenaryo sa Maynila, ang daming ospital sa Maynila. Kaya ingat din tayo sa pagpapalaganap ng Oo. maling impormasyon. Ganun talaga. Gulo yan chaos yan Nag-iimbestiga pa naman ng mga pulis. Ano ang chances naman? Ako naman Mocha. Halimbawa lang, let's just say, ang unang claim, police, binaril yung tao. Okay. Maring totoo. Pero ako naman, ito naman. Anong chances na bumaril din siya sa tao, kung may barilan man, bumaril din sa tao, kapwa niya? Kasi sabi ni Superfly, purging. Ibig sabihin, license to kill anyone. Yun ang ibig sabihin ng purging. What are the chances na yung baril o yung may hawak ng baril civilian, nakasamahan din nila? Na sila, nagkainisan na, total riot na to, purging naman, sabi ni Superfly. Nasa akin pa yung yung post nun, tinabi namin as evidence. Ngayon, niya, dinilit niya after nagkagulo. Kung siya walang kasalanan, kayo, yung mga nanonood. Geng. Tujuan tayo dyan. Wala yung kasalanan, kundi masama yung ginawa niya. Ba't may didelete? Yan nga, yung mga simpleng tanong. Logical na lang. Usapang kanto na lang tayo ngayon. Huwag na masyadong technical. Kaya iniimbestiga niya. Pero yung 30 namatay, I doubt it. Pero sigurado ako, 70 mahigit na pulis. Ang nasaktan. At isang nagpeligro ang sitwasyon. Pero na sinaksak siya nung yung tusok ng bandera. Flag. Buti dito. Ay, siya yun, yung may hiwa. Siya nakita mo. Grabe yun. Tinamaan ng litid nun. Oo. May pamilya rin yun. Yung pumutok ang ulo. Oo. Tapos yung bata ng bubugbog kanina, nakahuli yun Hindi ako. Pagtayo niya, nakita yung sapatos niya. Ibang karakter, Oo, mukhang kawawa, di ba? Pero nag-iiyakan nga dun Nag-iiyakan kaya ano magagawa natin? Nasa hustong gulang kayo. Diba? Ayan Okay, mga kababayan, pasensya na. Ito nasa kaliwa. Yung braso. Separate yan yung braso. Sinaksak yan. Wakwak. Ito naman napalo sa ulo. Iyan ba may mga pamilya? May mga anak. Hindi naman sila yung kalaban, boss Exactly. Yung mga buhaya. Ang galing mo. Exactly. Pare-pareho po tayo biktima. Lahat naman tayo biktima. Kahit tayo nasa pamahalaan, biktima rin naman tayo. Kaya nga, di ba, naalala mo sinabi ni President Marcos, sabi niya, kung hindi ako presidente, malamang kasama niyo rin ako sa kalsada. Ibig sabihin, walang natutuwa. Ngayon, hindi naman pwede puro, tingnan mo. Paano kung nalitiran yan ulit? Yung isa niyan, related ang tama. Yung ito, iba naman. May mga pamilya yan may mga anak yan. Baka kapitbahay pa nga nila Baka. Kawawa po. Anong kasalanan ng stoplight ni Sogo, ng Linding, at ng mga pulis natin? Dahil sa mata. Yan ba ang Yan ba ang magandang geng-geng? Kasi marami akong kilalang geng-geng, matino Meron pa ako na rin sinito, Sherman. Pinapanood ko pa naman yun. Pinagtatanggol pa niya si Superfly daw Parang mali pa raw tayo. Ngayon, yung sabihin sa akin yan. Sino ang tama dyan? Bahala kayo. Opinion nyo yan. Kami, ang opinion namin at 10 na mga mamamayan sa lungsod ng Maynila, dumayo kayo rito, nang gulo pa kayo. Nila kayo ng gulo, nanira pa kayo, nanakit pa kayo ng kapwa. May gobyerno sa Maynila. Believe nga ako sa PNP. Alam mo, I have to give it to the PNP. Noong 1980s, na hindi na inabot itong mga bata to, pero inabot ng nanay nila. Hindi mo rin yata inabot yung mukha, yan nyo na, change topic na lang. Magaling! Mahirap magsinungaling. Noong 1980s, ipaalala ko lang mo ka. Mindiola Massacre. In the same, marami tingnan mo anong comment ng mga tao. Shout out
sa lahat ng inabot ang Mindiola Massacre. Nagkagirian ang rallyista. Ito, tunay na rallyista pa. At pulis. Nagkainitan. And the rest is history. That's why they call it the Mindiola Massacre. Madami pong namatay. Parang ibon ang tao. Parang ibon. At talagang makikita mo tao, pak, 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 tumba, tumba. Sumisirit ang dugo and so on. I don't want to sound like morbid. Bakit ka bibilib ngayon sa pulis? Ngayon, sa panahon na ito. Bagamat puro palo saksak ang inabot nila, they try to restrain themselves to go on extreme. It's the other way around. Maximum tolerance ang ginawa ng Manila Police District at ng PNP. Thanks to our regional director ng PNP, to our district director. They could have ordered differently to protect themselves. Pero hindi. Tiniis. Bakit? Siguro inisip nila may anak din sila. Pero yung mga bata hindi inisip. Siguro hindi nila naisip na may magulang din sila. May kuya din sila. Ayan. Ano sabi ng mga tao sa Mindiola Massacre? Kasi parehong-parehong area yan. Kung may nakakaalala. Ano sabi, EJ? Sabi po nila, kung kami po daw, kung noon daw 1990, wala daw atubili yung pulis, kundi bombahin sila, ayan. tear gas, at saka yung water cannon. And at the same time, umuulan daw po ng palat. Yun. Hindi pwede ikubli. Kasi kasaysayan yun eh. Marami tayong mga magsasaka na namatay nun. Yun yung one incident. Wala pa yung Plaza Miranda. Bombing. Yun naman, rally, political rally. Wala pa yung saturation drive noong 1980s. Alam mo yung saturation drive? Naku, Diyos ko. Mag-rally kayo, ubusin kayo lahat ng Ewan ko, maalala ko lang, Capcom ba yung Capcom? Nung araw, Capcom eh. Huli ka. At saka may kalalagyan ka talaga nung araw. Kaya nga, maswerte tayo ngayon na malaya tayo nakakapagsalita. Hindi naman tayo kailangan manggulo. Mamerwisyo at manakit ng kapwa natin. Pero 1980 siya. Kahit tanong mo si Chief Cesar. Yan. Si Chief Cesar, maaga-aga rin niya na namulat sa politika. Saka nung araw, may follow-up pa, Mocha. Galing ka ng rally, halimbawa, na-identify ka. May follow-up sa bahay. In fact, hanggang ngayon, na may mga kawawa pa tayong mga kababayan, mga nanay, tatay, hindi pa nila nakikita yung kanilang mga mahal sa buhay. Mapa-ama, mapa-anak, mapa-kapatid. Ang tawag dyan, deseparatidos. O bakit hindi ka bibilib sa pulis ngayon? Sa ginawa nila na pananakit sa pulis. Magagalit kayo pagka tinatransyon kayo. Kami natransyon ako, nahihiwa ako eh. Matindi na akong rally. Normal kasi yung rallyista, pulis. Normal yan. Kaya kailangan maximum tolerance. Anyanggan. Yun, okay yun. Rally. You want to break the line. No, it's a normal altercation sa rally. Pero, di ba, magagagis ka ng molotov. Pinlano mong manakit. Kasi hindi ka naman makakagawa ng molotov kagad. May baon talaga. Pasagi mo yung semento, gawin mong bato, pukpok mo sa pulis. Noong araw, ang pinupukpok, ginugulpi, rallyista. Pero nakita mo yung video, ginugulpi, pulis. Kaya... Kung may mainit-init ang ulo ng pulis, ano ba naman pagbabariling kayo? May baril naman yung mga yun, nandoon sa likod. Correct. Ngayon, pag magagalit tayo, pag may nagpaputok, baka naman mamaya, dinidepensahan lang nila buhay nila. Ang tawag dyan, justifying circumstances under the, revised penal code. Kaya may karapatan din ipagtanggol niya sa sarili sa pagpapatupad niya ng batas. Ayan ang... ano sabi nila? Nabot ba nila yung Mindiola Massacre? Hindi ko alam. Mga bata yung nakatsunin ngayon. Mga bata. Karamihan po. Ano sabi nila? Sabi naman ni Wallow Tube, next time, rubber bullet allow. Masakit din eh.
Maawa ka rin sa bata, maawa ka rin sa realista eh. Masakit din, hindi rin biro eh. Aswerte nga nila ngayon sa totoo lang. Ano sabi ng mga bata? Sabi ni Tricia Angeles, lahat ng members ng Supafly, salot, kaya nagtatago sa batas ang leader nilang PI. Okay. Buti naman, may mga bata nakakaunawa. Kasi baka, pili nyo, kampi-kampi. Kampihan nyo yan, hindi nga kayo binisita sa kulungan eh. Sige nga. May leader pang gano'n. Dinala kayo sa kalugmukan. Pinasakit ang damdamin ng inyong mga magulang. Pero ni Honey, ni isang popsicle, hindi kayo binigyan. Aray ko! Talagang aray ko. Teka lang po may sinungalingan lang po ako dito. Sabi ng isang commenter dito, si Yano Hernandez, si Mocha Uson, isa yan sa nanghikayat, DDS yan. Ay, hindi po ako nanghihikayat ng gulo, ano po? Si Mocha Uson, DDS. Wala naman, sino ba hindi nagsabing DDS si Mocha? Oo, DDS po ako, pero hindi po ako nanghikayat. In fact, yung rally po ng mga supporters ni Tatay Digong ay sa Camp Aguinaldo. Nandun ka sa mga mapayapa. Wala po ako doon. Sa social media lang, pero yun yung mapayapa. Yung mga mas maraming tao sa EDSA, ha? Sa EDSA din. Mas maraming tao sa EDSA, pero may nakita ba kayo na baboy sa EDSA? Wala. Dumayo po kayo sa Maynila. Hindi na kayo naawa sa amin dito sa Maynila. Nangadugyot na nga itong inabutan ko. Inaayos ko na nga para sa inyo dinurog nyo pa. Wala akong makitang katwiran Wala po. Turuan nyo nga ako, mga geng-geng. Shout out sa mga geng-geng. 2 joints tayo dyan. Turuan nyo ako. Baka ako'y ang mata ko nalalagyan ng ulap. Baka lumalabo. Baka ang utak ko'y nalilito, dala ng problema. Turuan nyo ako, may katwiran ba yung ginawa ng ating mga geng-geng na kabataan nung gabing nanunog at nanira sila? Pero ano nyo sa akin? Kasi itatama ako sarili ko, aamin ako sa pagkakamali kung meron. Ganun naman tayo. Walang perpektong tao. Kaya nga kita nyo pinatawad ko Pinalabas ko't makapiling kayo ulit ng inyong mga magulang. Pero ituro nyo sa akin, anong katwiran para sirain na? Ano sabi nila? Okay naman. Yun, marami ngang nagagalit ngayon sa geng-geng. Salot daw sila sa lipunan. Dati ang tinutino ng geng-geng. Sayang. Shout out kayo. Ito, real talk. Diba tayo, unti-unti na tayo naniniwala na ang mga geng-geng matitino. Unti-unti. Na art lang, expression ng It became a skills and art and talent. culture. Gumanda na Ewan ko kung nag-agree lahat ng rapper sa ginawa ni Supafly. Ewan ko, kayo ngayon ang magsalita. Ngayon kayo lumabas. Kung tama ba yun? Hikayatin natin mag-purge ang isa't isa. Hikayatin natin sunugin ng City Hall, ang Malacanang. Track. Tingnan nyo, sige. Tingnan natin yung mga rapper. Kayo ngayon, ito ngayon ang challenge ng taong bayan. O kayo ngayon ang magpaliwanag. Lahat ba kayong rapper ganoon? Now, time to speak. Kung hindi kayo ganoon, sabihin ninyo. Kasi kailangan nyo ibangon ulit yung puri. Ako, kaya minsan pagka nanonood ako ng flip top, natutuwa ako kasi bakit? Yung mga kabataan nagsasama-sama. Na-express nila yung sarili nila. Okay nga, approve Kaya tuwan-tuwa ako dyan sa mga yan At natatawa ako At nagagalingan ako. Para mga bagong Makata. And they find a way to economically enrich themselves. Nagkaroon sila ng hanap buhay na maayos. Yung iba nga lang, napabalita natin, nahuli kasi nagdroga. Huli naman na sila. Pero di ba? Yorme, hindi ko alam kung nakita mo sa Facebook to. Parang may nananawagan, geng-geng din, na kasama kayo sa picture. Na parang wag silang lahatin o... Tama nga. Tama naman. Kaya nga ako hanggang ngayon, ito, geng-geng. Hindi ko ba sila nilalahat Tama naman yun. Kaya nga, ako, ang panawagan ko simple. Pag ikaw geng-geng, at hindi mo gusto yung ginawa ng mga kasama mo yun, pagalitan mo. Sabihin mo din na hindi ka sumasang-ayon. Kasi marami ako pinapanood sa TikTok, mga geng-geng. Nagagalit sa
kay Supaply kasi nadadamay sila. Tama talaga. Kahapon lang 'di ba, nag-i-inspeksyon kami ni Secretary Vince Dizon at saka ni Mayor Magalong ng pumping station sa Sunog Gapong. O nung nakita ko yung mga tropa, mga Adams! Two joints tayo dyan, 2 joints. Steady lang kayo sa Gedli Ano sagot nila? Yorme, geng-geng din kami pero kukulatain namin yan dito. Sinisira. Sumisigaw yung tao. Mga kabataan din. Kukulatain namin dito yan pag dumayo pa ulit dito sa atin yan. Nagagalit, kapwa mo geng-geng. Kasi alam nga nila, yung ine-elevate ko yung community to have it at certain level of respect. Yun ang gusto ko. Irespeto nila itong mga batang to. Kahit bata, because of their skills, talents, kapaghanap buhay. Kaya minsan ito yung mga t-shirt ko. Suot ko yung mga gawa ng mga katulad yun. Maganda yun si Tambay. Si Pio Balbuena. di ba nakakatinda Tambay siya ng sombrero? Merchandise siya. May merchandise siya. Oo. Doon sa Tondo, yung mga gangsta na damit. Di ba sinusuot ko minsan? Kasi natutuwa ako Kaya ko siya sinusuot, pinopromote ko. Kaya ako ginagamit, pinopromote ko. In a positive way.